po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father, the Son, and the Spirit. Ang Amen. magandang gabi po sa inyong mga kapatid at sa mga nakikinig at nanonood online. Ngayong gabi po, ang topic po natin ay Prayer for Redemptive Suffering. At ang magbabasa po ang ating birthday celebrant, Sister Kite. Oo, Sister Kite, oo. Saka si John Paul. Niya ngayon. Sige po. John Paul, birthday. Oo. Prayer for redemptive suffering. Lord, we know that suffering is evil, for it is a manifestation of a disordered world and can drive us into despair and rebellion. In this world, suffering is our companion in our journey to life hereafter. Sin came into the world through one man, and his sin brought death with it. As a result, death has spread to the whole human race because everyone has sinned. Romans 5:12. Death was not God's doing. He takes no pleasure in the extinction of the living. Wisdom 1:13. It was the devil's envy that brought death into the world. Wisdom 2:24. Lord, you are a loving God. Why do you allow suffering? How do we reconcile suffering with your infinite love and goodness? We know that you never impose your will on us, but continually invite a free and loving response from us. You have created us in which you freely choose to respect our freedom even when it leads to destructive action. We know that you never impose your will on us, but continually invite a free and loving response from us. You have created us in which you freely choose to respect our freedom even when it leads to destructive action. Suffering was not part of your original plan. You intended all your creatures to be happy, but our disobedience upset your plan. Original sin is the cause of suffering. We pay the penalty of the consequence of our evil choice. Therefore, human beings are the cause of suffering and not you. Jesus, you transform from within our condition, the disobedience of Adam into your obedience. For our sake, Christ set us free. Galatians 5:1. You work within the possibilities of our freedom and accept its limitations. Evil itself is under your power. Our response to evil that we experience should be, how can these two work together with all things for good? We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose. Romans 8:28. Our attitude should be to use suffering as a means of virtue and to accept suffering as atonement offered by the body of Christ, the head of his body. This is redemptive suffering. We take our suffering as penance for our sins and in imitation of your sufferings for the salvation of others.
and now I am happy about suffering for you. For by means of my physical suffering, I am helping to complete what still remains of Christ's suffering on behalf of his body, the church. Colossians 1:24. Likewise, our suffering can have meaning if we are united with you. Through suffering, we can grow in spiritual maturity and share in your redeeming action. Lord, you never abandon us in our suffering. You remain faithful in love. You are the ever faithful love. You are our loving and caring Father who remains faithful to us despite our sins. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny himself. 2 Timothy 2:13. Jesus, you are portrayed in the Gospels as very much involved in the suffering of the sick. You want to heal us. When evening came, people brought to Jesus many who had demons in them. Jesus drove out an evil spirit with a word and healed all who were sick. He did this to make come true what prophet Isaiah had said. He himself took our sickness and carried away our diseases. Matthew 8:16-17. Lord, heal us if it is your will. If not, because you are calling us to redempting suffering, give us the grace to bear suffering joyfully and to have peace in the troubles of life. We do not understand everything that is happening in our lives, but you ask us to have faith in you in everything that is happening in us. For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. You assure us that we can handle everything and not be crushed by it, for you strengthen and console us in the midst of it all. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is through Christ Jesus our Lord. Romans 8:39. Amen. Thank you, and God bless us all. Yan. Thank you po, Sister Kite. Happy birthday uli. Thank you, God Pa. bless you. Thank you, Pa. Po si John Paul na nagdiriwang ng birthday ngayon. Sa mga may sakit, no? Lahat po tayo, hindi naman lahat siguro. Marami po sa atin may mga nararamdaman na, no? Dahil nagkakaedad tayo. Kaya itong topic na to napakahalaga para sa atin. Maraming tao, lalo sa West, no? Sa States, sa Canada, Australia, sa First World, hindi naniniwala sa Diyos because they suffer a lot. No? Kasi God is good. How can a good and loving God allow suffering, no? Especially sa mga innocent. Isa pong mystery yan na hindi po natin masagot dito, pero masagot po natin sa kabilang buhay. Sinabi po niya sa John 14:23, when that time comes, you will no longer ask questions. Kaya yung mga kasagutan ng sufferings and evil in the world, talagang maintindihan lang po natin yan sa kabilang buhay. Papaliwanag ni Lord, no? Ayun po ibig sabihin ng divine providence nung napag-usapan natin noon nung nag-umpisa po tayo 3 years ago. No, divine providence, ibig sabihin God governs and preserves the world for His glory and for our benefit. Lahat po yan, di natin maintindihan. In the end, aayusin lahat ni Lord yan. Na-share ko din po sa inyo na ang pinaka-tema ng Deuteronomy na itinuro sa amin ng aming professor sa Bible ay God writes straight in crooked lines. God writes straight in crooked lines. Maintindihan natin to at the end of our life, no? Sa ngayon,
ang nangyayari, binibigyan natin ng meaning yung ating suffering. No? Ano bang purpose bakit ako nagka-suffer? Halimbawa ako, may diabetes ako, mataas ang cholesterol ko, mataas ang blood pressure ko, may problem ako sa prostate, namamaga yung puso ko, may baradong ugat sa puso ko. Opo, sa iba rito, kagagawan ko, no, dahil wrong diet, no, kulang exercise, puyat, oo. Pero kahit sa ganitong pamamaraan, ang tatanong ka, may purpose pa ba ang suffering ko? Kaya mga iba, sa first world lalo, no, nung sinabi ng isang theologian, bago siya namatay, matanda na siya, marami siya sakit Sinabi niya, I love life, but I am tired of living. Ano ibig sabihin niya? Maraming interview sa West, tinatanong yung mga matanda. Alam niyo po, sagot ng mga matanda, majority, ready na sila mamatay. Bakit? Marami na silang nararamdamang sakit. Parang pagod na. Ngayon, naranasan din po ito ng mga Kristiyano. So, ano ang tingin natin sa ating sufferings? Kasi suffering can either break or make us. Pwede tayong wasakin o ayusin ang gusto ng ating paghihirap. Pwede nating i-curse ang Diyos na lumikha sa atin o pwedeng magpasalamat tayo dahil ginagamit ni Lord ang ating sufferings for our salvation and the salvation of others. Ayun po ibig sabihin ng adjective, redemptive suffering. Ibig sabihin, hindi lang po tayo nakasuffer, hindi lang po tayo nagdudusa, kundi ang ating suffering ay redemptive, mapagligtas. Yung ating suffering ay gagamitin ni Lord para sa ating kaligtasan at kaligtasan ng iba. So yung Catechism of the Catholic Church, no, number 1505, 1505, pinakita po ron ang tatlong purposes ng suffering natin. Una, it purifies our hearts of sin. Kita niyo pag may mga sakit na tayo, humingi tayong tawad sa ating nagawang kasalanan na hinahanda nating sarili sa ating kamatayan. So it purifies our hearts, no, of sin. Pangalawa, nagagawa ng suffering, it unites us to Jesus. Ito mabigat, no? It unites us to Jesus. Maraming tao hindi po nakikita yan. No, yung mama ko, mama ko namatay 83 years old Sabi ko, mama, gawin nating suffering mo redemptive. Kasi mama ko, nag-suffer din mama ko. Ang daming sufferings ng mama ko, no? Yung last na suffering niya, yung stroke niya. Sabi niya, Joseph, paano maging redemptive yung suffering ko? Hirap na hirap ako. At paano ako na-unite kay Jesus dito? Sinabi ko sa mama ko, because Jesus wants to live His life in you. Jesus wants to live His cross in you. Sabi ko sa mama ko, Ma'am, mahirap maintindihan yan. Pero gawin mong prayer yan. Gawin mong prayer. Sabi mo, Jesus, hindi ko maintindihan na you want to live your cross in my life. Pero kung yan po sinasabi ng faith ko, tinatanggap ko. At yung mama ko nagsuffer with meaning na. Kasi yan po ginawa ni Jesus. Jesus gave meaning to our suffering. Marami pong di nakakaunawa niyan. Na kahit ikaw ay baldado, may mga classmates ako, baldado, di ba? Kanina, nakausap ko yung classmate ko, pinag-uusapan namin, reunion namin kasi 50 years na kami by November. No, by November 16 hanggang November 22 mag-reunion kami, no, class namin. Lahat from abroad pupunta ng Pilipinas at doon kami sa Boracay dahil merong hotel yung classmate ko mayaman yung siyang classmate ko No? Doon kami try namin lahat mag-reflect kami sa buhay namin dahil lahat karamihan sa amin may sakit na. Mga iba hindi na makalakad. Yung mga iba na bypass operation.
Ano ang meaning nito? Sa class namin, 5 po kami naging pare. Ang role namin, magbigay ng mga talks para maging meaningful ang aming pagtanda na may sakit. At ito yung topic ko, redemptive suffering. Maibigay ko na sa kanila ito before pandemic. Pero uulitin ko. Kasi sa ating edad, lalo sa mga may sakit, ang call natin po ay redemptive suffering. Suffering natin for purification of our hearts from our sin. Pangalawa, it unites us to Jesus in a mysterious way. Jesus wants to leave His cross in us. Kaya tayo mga may sakit, ayun po ating prayer. Jesus, gawin pong redemptive suffering ko. Thank you for allowing me to leave your cross in my life. Ikatlo, sabi ng Catechism of the Catholic Church, it can be offered for the salvation of souls. So yung suffering ko, inaalay ko to para sa mga kaluluwang malayo pa sa Panginoon. Halimbawa, na-share sa atin minsan yung father ni Brother Aldrin. May Alzheimer na, di nakaka-recognize. Yung suffering ng father niya, redemptive suffering. Yung cross ni Jesus, isila sa buhay ng father niya. In a mysterious way na maaaring hindi niya maintindihan. At maintindihan lang niya sa next life. At yung sufferings niya, for the salvation of souls na malayo pa. Kaya sinasabi ko sa mama ko, ma, yung sufferings mo, i-offer mo sa mga anak mo malayo pa kay Lord. Redemptive ang sufferings mo. So sa Catechism of the Catholic Church, 3 po ang purposes ng ating suffering para mag-redemptive. Una, it purifies our hearts from sin. Second, it unites us to Jesus. Jesus wants to leave His cross in us. And third, it can be offered for the salvation of souls. Babasahin ko ang sinabi ng Catechism of the Catholic Church na nabanggit ko, paragraph 1505. Ito po nakalagay, no? By His passion and death on the cross, Christ has given a new meaning to suffering. It can henceforth configure us to Him and unite us with His redemptive passion. Ayun po sinabi ng Catechism ng Catholic Church. Kaya yung sufferings ni Jesus, redemptive yun. Kasi nagsuffer siya. Nagsuffer siya, pinatay siya. Pero yung kanyang suffering tsaka death ay redemptive. Nailigtas tayo. So ayun din po ang gusto ni Jesus sa atin. Pag nag-suffer tayo, He wants to leave His cross in us para may alay din natin for the salvation of the saints of the world. Kaya mapansin niyo yung mga saints kung binabasa niyo, they rejoice pa nagka-suffer sila. Kasi they are united with Jesus. And they offer their suffering for the salvation of souls. No? Marami akong actually, meron akong copy rito, 10 sayings ng mga saints, no? Pero hindi ko na kailangan basahin na marami. Isa lang siguro basahin ko muna isa o dalawa, no? Ito po sinabi ni Saint Jose Maria Escriba, yung founder ng Opus Dei. Those who pray and suffer, leaving action for others, will not shine here on earth. But what a radiant crown they will wear in the kingdom of life. Blessed be the apostolate of suffering. Ang ganda na sinabi po niya, no? Apostolate of suffering. Isa po kayo nakita ng apostolate of suffering. Miss po yung apostolate natin. Apostolate tayo para ipalaganap natin yung Word of God. Ito, apostolate natin ito. Itong Christ Family Prayer Group, no? Yung Armor of Faith Prayer Group, San Martin de Porres Church, yung family ni Brother Aldrin, tsaka ni Sister Karina. Apostolate po yan .
Apostolate po yung pagtulong natin sa mga naghihirap lalo ngayon, sa mga baha. Apostolate po yan eh. Pagtulong po yan. Yung pagtulong natin sa mga may sakit, apostolate po yan. Pero siya may sinabi rito, apostolate of suffering. Ibig sabihin, yung suffering natin, we unite ourselves to Jesus and our suffering is offered for the salvation of others. Kaya si Nanay Lucy, si Ate Emily, lahat po tayo nagka-suffer, si Brother John, i-offer po natin yan. Meron po tayong apostolate of suffering. Ang gandang pakinggan, no? Pag tinanong po kayo, ano apostolate mo? Nasa bahay ka na lang eh. Ano apostolate mo? Pwede mo sabihin, sabi ni Saint Jose Maria Escriva, founder ng Opus Dei, apostolate of suffering. Ano yun? Ayun. Purification from sin, unite ourselves to Jesus, and we offer our suffering for the salvation of others. Kaya yan po mga apostolate natin, no? Mabigat na apostolate yan. Apostolate of suffering. Natural, nung nabubuhay si Jesus, lahat na lumalapit sa kanya may sakit, ginagamot niya. So hindi nangangulugan na pag nagka-suffer tayo, hindi tayo nagpapagamot. Papagamot po tayo. Papagamot po tayo. Pero habang nagpapagamot po tayo, ino-offer natin ang ating sakit for the salvation of others. Ayan po ang apostolate of suffering. Meron pang isa sinabi, si Saint Gemma Galgani. Si Saint Gemma Galgani, siya po yung naging saint na hinayaan niya yung kanyang daughter na ipanganak. Kaya sabi ng doktor, kailangan i-abort para mabuhay siya. Sabi niya, hindi. Doktor siya, si Saint Gemma Galgani, doktor siya. Alam niya. Pero sinabi niya, save my daughter. So, ginawa ng doktor, sinave yung daughter niya. Tapos siya, after ng giving birth, after a few months, o a few days ata, o a few weeks lang, namatay na rin siya because of the complication. Ayun po yung kasi 'di ba usually ang wisdom ng mundo save the mother kasi may mga anak pa siya iba eh. Pero sa Catholic Church no. You cannot sacrifice one life for another life. Mataas po ang morality ng Catholic Church. Yung ating morality mataas po. No, we can sacrifice the baby para mabuhay lang ang nanay. No, yung papa ko ganoon din eh. Sabi ng doktor, yung bulso namin, nung ipinanganak ang bulso namin, sabi niya, you choose. Yung wife mo, yung anak mo. 8 kami, magkakapatid na nun. Sabi ng doktor mabuhay na yung nanay kasi may 8 pang anak eh. Yung papa ko pumunta sa pare. Sabi ng pare, you just pray. Sabi mo sa doktor buhayin yung pareho. Dasal yung papa ko. Sinabi ng doktor, Dok, isave niyo po yung dalawa. And by God's miracle, na-save po yung mama ko at yung bunso namin. Mataas po yung morality kasi ng church teaching. Apostolate of suffering. Bago po pandinig natin yan, no? Apostolate of suffering. No? Marami pa ako nabanggit dito. Isa na lang kay St. Augustine of Hippo para mag-share yung iba. Trials and tribulations offer us a chance to make reparation for our past faults and sins. On such occasions, the Lord comes to us like a physician to heal the wounds left by our sins. Tribulation is the divine medicine. Maganda na naman to. Bago na naman sa ating pandinig to. Suffering is a divine medicine. Mahirap po intindihin to. Kasi mayroong medicine ang secular world na maganda. Pag may sakit tayo, gagamitin po natin yon kasi bigay ni Lord yan, no? Nakalagay sa Sirach 39. Wala pong Sirach, Book of Sirach yung protestante. Ang Catholic Church meron Sirach. Yung Book of Sirach, chapter 39, pinupuri dito yung vocation ng mga doktor.
doktor. Kasi yung mga doktor, bigay po ng Diyos yan. Kaya mataas ang tingin po natin sa mga doktor. Kasi nakalagay po yan sa Word of God, sa Sirach 39. Kaya lumalapit tayo sa mga doktor para gamutin tayo. Pero, kung wala na magawa ang medicine, hanggang doon na lamang sila, may limitasyon. Yung ating suffering becomes a divine medicine. No? Suffering is a divine medicine. Nagiging redemptive. Kasi it purifies us from our sins, it unites us to Jesus Christ, and it can be offered for the salvation of the world. Hanggang dun po muna siguro. Baka may gustong mag-share o magtanong at tutuloy pa po ako. Tutuloy pa ako mamaya after your sharing. Sige po. Hanggang dun po muna. Sige po. Pero po gusto mag-share? Wala ata, Bishop. Kung wala po, itutuloy ko. Yan. Itutuloy ko na lang po kung wala. Sige. So kung mayroong mag-share, singit po kayo. O kung mayroong magkatanong, singit po kayo. Kasi itong topic po ito napakahalaga sa mga tao may sakit. At habang ginagamot sila, yung kanilang sakit ay pwede lang i-offer for the salvation of others. Para yung halimbawa, si Brother John may vertigo. Ikaw ata, Sister Jessica, di ba? Nung pumunta tayo minsan kay, di ba? May vertigo din kayo, no? Mahirap ang may vertigo. Yung ate ko nagka-vertigo. No? Ngayon, hahanap tayo ng doktor para gamutin tayo. Pero yung ating sakit, pwedeng maging redemptive suffering. Pwede. I-offer natin kay Jesus. And we thank Jesus for leaving His cross in us. Sabi nga ni Archbishop Fulton Sheen na madalas ko pinapadala sa inyo, no? Kaya mapapansin nyo, lagi ako nakapadala sa inyo ng mga clippings ni Bishop Barron, ni Archbishop Fulton Sheen. Kasi mas maganda sila magpaliwanag kaysa sa akin. Napapaliwanag nila sa ilang minutes lang. Ako matagal ako magpaliwanag eh. Sila mga brilliant minds po yan. Mga summa cum laude po yan sa mga university ng Catholic University. Sila Bishop Barron. Sila, may mga doctorate degrees po yan. No? Ako wala akong doctorate degree sa theology, no? Hanggang MA lang po ako. Kaya pag may mga opportunities ako napapaliwanag nila to. Bisan 1 minute lang napapaliwanag nila eh. Si Bishop Barron ay paliwanag to redemptive suffering in 1 minute. Ako, tagal ko pinapaliwanag ko. Pag 30 minutes na pinapaliwanag ko pa, no? Ganun din si Fulton Sheen. And they will become saints, no? Kasi tinutulungan lang yung tao, lalo yung mga Katoliko, na sa kanila, kaya natutuwa ako sa kanila kasi very realistic sila eh. Tinutulungan nila yung mga Katoliko na kasuffer. What to make of our sufferings? Maraming tao kine-curse ang God because of suffering. Ba't mo pa ako nilikha para mamatay lang? Nilikha mo ako at tapos nagka-suffer ako. Sila, Bishop Fulton Sheen at yung mga sis, nakita sa atin. Rejoice! Sinabi nga ni St. Paul Colossians 1:24. I rejoice in my sufferings because in my sufferings, I complete the sufferings of Christ for His body, the church. Mga saints na kasalita nito. Kasi nakita nila yung redemptive value ng suffering. Mapagligtas ang sufferings. Ma-imagine mo, limbawa, si Sister Jessica, nakita ko, nandito ka, sumusuka ka, no? Kung di ka namin naalalayan ni Sister Emily, natumba ka. No? At na-imagine ko rin siguro si Brother John, no? Nahihilo, tutumba. Ewan kung sumusuka din siya. No? Parang ang hirap. Iaalay mo kay Lord yun. Lord, let my suffering become redemptive. Apostolate of suffering. Hindi natin maintindihan yan. Maintindihan lang natin yan pag may relasyon tayo kay Jesus. Kaya yung mga saints, they suffer not, but they rejoice. Kasi alam nila, Christ is leaving His cross in us. Pero ma-imagine mo yan, Brother John, no? Sister Emily, Sister Jessica,
at po na may sakit sa atin, no? Si Christ is leaving His cross in me. Napaka-privilege ko naman yan, Lord. Pero sa ngayon, hindi ko makita, Lord, eh. Halimbawa, spinal ko, damage yung buong spine ko. Ang sakit niyan. Uminom ako ng painkiller. Pero binibigyan ako ng grace, Lord, nakikita ko yung redemptive suffering. No, ay yung maging prayer natin, no, redemptive suffering. No? Halimbawa, si Nanay Lucy, may edad na po tayo, nanay, may sakit na, marami tayong nararamdaman. Gawin natin redemptive. Mga classmates ko, inopera sa bypass. May ilang classmates ako na bypass. May mga classmates ako, baldado for 2 years. Hindi makalakad, ngayon nakakalakad na paunti-unti. Ang topic ko, redemptive suffering. Sabi ko, ayan ang Catholic spirituality. Kasi maraming Katoliko nakasuffer, lalo pag mga may edad na. We pray for healing, correct. Pero pag wala nangyayari sa prayer for healing natin, huwag natin sisihin, wala tayong faith. Sabihin ba, kaya ka hindi ko gumagaling, wala kang panampalataya kay Lord eh. Ay, hindi yan totoo. Ako may panampalataya ko kay Lord eh. High school pa ako, 1974, pinagdadasal ko na yung aking spinal injury. 1974 ko pa pinagdadasal. At lalo lumalala yung aking spinal injury habang tumatanda ako. Ibig sabihin, wala akong faith. May faith ako kay Lord. Pero pinakita sa akin ni Lord, yung spinal injury mo, redemptive. Iaalay mo na sa akin. I am leaving my cross in you, Joseph. Nung natanggap ko yun, okay. Inaalay ko yung suffering ko for the conversion of sinners, for the purification of my soul, for the poor souls in purgatory. May purpose na yung aking suffering. Habang sinusumpong arthritis mo, hindi ka makalakad. Ha? Inaatake ka sa puso. Umiinom ako ng gamot. Nako, sa table ko, daming gamot. Redemptive suffering. Kaya ayun po yung gusto kong iwan sa inyo, na we can rejoice as Saint Paul. Grace ng God, Colossians 1:24, ipakita sa atin. I rejoice in my suffering. Because in my suffering, I complete the suffering of Christ praised by the church. Halimbawa, Sister Levy, masakit lagi mata niya. Hindi makatingin gaano sa mga gadgets. Sumasakit ang mata. Ako rin, may ganun din po ako. Kaya pinapatakan ko ng drops yung aking mata. Sufferings po lahat yan. Pero nagiging redemptive. Inaalay ko kay Lord. At nagpapasalamat ako. Ang tawag doon, apostolate of suffering. No? Ayan po ang Catholic spirituality. Kasi ang objection ay, bakit? Yung mga lumapit kay Kristo, ang sagot ni Kristo hindi, redemptive suffering yan. Wala kang marinig na sinabi ni Jesus yun. Ginagamot ni Jesus. Pero hindi lahat pinagaling ni Jesus. The whole world, Jesus did not heal. Kasi may purpose nga yung ating sufferings. Gusto ni Jesus to leave His cross in us. Willing ba tayo? Ayun ang po tanong. Halimbawa, mamaya bago tayo matapos dito o mamaya galing pagtulog natin, Jesus, I want redemptive suffering. Tataas na po ating spirituality niyan. Kasi you are already united with Jesus. Nag-enjoy tayo, parang Sister Emily, nagbabakasyon, o part yan, mag-enjoy tayo. O pag Sabado, yung family ni Sister Jessica, nagmumol, part yan. Okay po lahat yan. Sila, Brother Alden, Sister Karina, may mga celebration lagi. Part ng buhay Kristiyano yan, masaya tayo sineselebrate natin. Pero pag nagka-suffer tayo, part din po yan. Hindi po yan putol. Hindi po yan humahadlang sa ating buhay Kristiyano, yung ating suffering and death. Ang suffering and death ay hindi po hadlang yan sa buhay Kristiyano. Ang ating suffering and death ay pwedeng maging redemptive suffering, redemptive death. Kaya pag nagmimisa ako sa mga funeral masses at nakikita ko na ito'y Kristiyano, yung kanilang death ay redemptive. Yung death nila redemptive. Yung kanilang suffering. Halimbawa, may kakilala ko dati, kaibigan namin ni Father Efren.
8 years committed sa church yun. 8 years bedridden. Nung makita ko talagang sabi niya, naku, itim na, para naging mukhang kahoy sa sufferings niya. Nagtanong yung may ibang tao, Father, bakit ganyan nangyari kay nanay? Isa lang ang sagot ko, redemptive suffering and death. Tapos sa homily ko, inano ko. Di ba, Sister Jessica, yun din ng isang ano ko, sermon ko nung namatay yung mother ni attorney. Si attorney, ano po yun? Nympha. Nympha. Yung mga anak niya, natuwa sa sermon. Nangyari pala kay nanay, redemptive suffering. Kasi nanay niya mabait eh. Nanay niya madasalin, tapos habang tumatagal, nagiging masungit na sinasaktan yung mga caregiver. Nangyari din sa mama ko yun. Sabi ko, wala ng kasalanan yun. Part ng sickness yun. Pero nangyari sa kanya, redemptive suffering. Naintindihan nila. Kaya sa mga homily, no, ayun po binibigyan kong emphasis. Kaya before yung mass ko, nagtatanong ako ng konti. At doon ko inaano yung homily ko. Kaya nga sinabi ng isang psalmist, no? Psalm 116, no? Precious in the eyes of the Lord is the death of His faithful ones. Precious in the eyes of the Lord is the death of His faithful ones. Napakaganda ng kamatayan ng taong tapat at nagmamahal sa Diyos. Sabi naman ni St. Paul, no? 1 Corinthians 2:9, eye has not seen, ear has not heard, nor has it dawned on man's imagination what God has prepared for those who love Him. Kaya actually, funeral mass sa akin, no? Lalo sa mga faithful Christians, napakaganda experience sa akin yun. Kasi nakita ko yung triumph ni Christ sa death ng tao. Redemptive death. Laging binabasa sa funeral mass yung Book of Wisdom. In the eyes of the world, they suffer a lot. But in the eyes of God, it was a glorious death. Nakalagay po yung sa first reading ng Wisdom na hindi po naririnig ng mga nagsisimba kasi nagmumorn sila, nagdudurusa sila. Pero lagi kong pinopoint out yun sa first reading. No? Para sinasabi ni Bishop Barron tsaka ni Archbishop Fulton Sheen na magiging saint na, see things differently. See things differently. Tignan nyo ang mga pangyayari at bagay sa buhay sa ibang pananaw. Pananaw ng panampalataya. Ayun po nakalagay sa 2 Corinthians 5 verse 7. We live by faith, not by sight. We live by faith, not by feelings. Mga iba nakatanong sa akin, no, Father, nung dati damang-dama ko ang Panginoon eh. Ngayon hindi ko nadarama. Pero nagdadasal ka pa rin. Opo, Father. Praise God. Bakit? Na-purify na ang relationship mo kay Lord. Because you're no longer living by feelings and by sight. You are already living by faith. So kahit may naramdaman ka nung the nearness of the Lord, ang Lord ay dati close na close ang feeling mo, ngayon parang absent siya. Praise God, bakit? Lumalim na ang relasyon mo sa Kanya. You are already living by faith. Ganun po siya, no? Si St. Teresa of Calcutta. For 2 or 3 years, hindi niya naramdaman na mahal siya ng Diyos. Ayun ang greatest temptation ng mga saints. Bago sila mamatay, hindi nila maramdaman na mahal sila ng Diyos. Si St. Teresa of the Child Jesus at the age of 24, binigay niya ang buhay niya kay Lord at the age of 14. Pumasok siya sa kumbento. Binago yung rules ng convent kasi bawal pumasok ng batang-bata. Binago dahil sa kanya. Alam niyo yung temptation niya, 6 months before her death. Kasi puro pain na siya. Tuberculosis, time niya, wala pang gamot no? Wala pang mga painkiller. Tapos nakahiga pa siya sa mga dayami. Tapos hindi pa alam ng science ng medicine na dapat every hour tinatabi-tabi ka para wag ka magkaroon ng bed sores, di ba? Yung time niya walang ganun pa eh. Kaya puro bed sores na kanyang likod.
ma-imagine yung pain na yun. Alam mo yung temptation ng demonyo sa kanya? Sayang ang buhay mo. 14 years binigay mo kay Lord. At wala naman langit eh. Hindi ko mahal ng Diyos. Kaya siya nagsabi sa mga may sakit, huwag niyo ilalapit yung mga gamot. Kundi makisuicide yung tao. Iinumin niya lahat. Meron siyang temptation to commit suicide sa pain niya. Pero na-overcome niya. Dahil nakita niya, nagpa-participate siya sa sufferings ni Jesus. Sabi niya, Jesus, thank you. Jesus, thank you. Tapos, nakita siya kasi mother superior niya, sister niya. For the span of I believe in God. Na-share ko sa inyo, I believe in God, the Father, Almighty, Creator of Heaven. For the span of I believe in God, na iba na mukha ni Saint Teresa of the Child Jesus. Yung mukha niya, yung parang nung wala sa sakit noon. At ngiti-ngiti na siya. Yung pala, sinundo na siya ni Jesus. Siya yung saint na maraming pictures. Siya yung bukod tanging saint. Kasi mahilig siya magka-picture taking. Yung saint na yan. Isa siya sa mga paborito kong santa. Yung libro niya, autography of parang yung autobiography of a soul. Parang ganun title eh. Kasi nawala nung binaha eh. Nabasa ko yun ilang times. Kinuwento lang niya yung relationship niya kay Jesus. Kaya ayun po yung na-purify siya yung faith niya. Kaya maraming misa sa atin naramdaman yan. Pag nakasuffer tayo, nasaan ka Lord, di kita naramdaman. Napupurify na yung faith natin. Because we live by faith, not by sight. Redemptive. Yes po. Di po ba sabi ko, lagi ko nababanggit dati na ang problema dalawang klase. Isang ginagawa, isang kung saan dumarating. So kung ang problema, yung hindi mo ginusto, hindi mo inaasahan, pwede rin i-offer yun as redemptive suffering. Oo, lahat po yan. Oo. Hindi lang po Halimbawa, sickness. opo, lahat po yan. Halimbawa, ako, binangga ako sa Australia habang nakasakay ako sa sakyan ng aking kapatid. Hindi po perfect ang will ng God. Barong-bato yung nagmaneho sa, nakabangga sa amin, addict. Na-damage yung buong spine ko, pati yung shoulder ko. Redemptive suffering, i-offer mo na. Because of the wrong use of freedom ng ibang tao, naapektuhan ako. Pero kaysa magmukmuk ako, in-offer ko na kay Lord yung for redemptive suffering. Na hindi ko naintindihan. Redemptive suffering. The same with ayan topic lagi namin ni Father Jesse bago siya namatay, redemptive suffering. Sabi niya sa akin, Jong, hirap ng redemptive suffering, no? Kasi nagsuffer siya ng husto dahil una, taba-taba niya, no? Ang dami niya sakit. Oo. Kaya nung may mga tubo-tubo na siya, sabi niya, let me die. Tapos ang binigay ko sa kanyang pray to the Holy Spirit kasi hindi siya makahinga. The breath of life, the Holy Spirit. Tapos sinend ko sa kanyang picture na sinend ko kay Sister Emily na i-share sa lahat. Yung madring nakangiti bago namatay yung madring may cancer. Maging saint na yun eh. Si Saint Cecilia o Saint Claire, Sister Claire. Nakangiti yung madre bago siya mamatay. Nagkaroon siya ng cancer sa dila at an early age. Binigay niya ang buhay niya, redemptive suffering yun. Kaya lahat po nakasuffer po tayo, redemptive suffering po yan. Let us ask for that grace. Nagagamot tayo, pero ino-offer natin for the apostolate of suffering. Mahirap po intindihin niya, mahirap. Grace ng God yan. No? Ayan po yung Catholic spirituality, redemptive suffering. No? Hindi tayo makatayo minsan o mainit ang ulo natin, dahil maintindihan, mataas ang blood pressure natin. Sister Emily, pag inaatake ka sa hika, ako may hika din po ako, no? Nag-Ventolin ako, no? Nanginginig yung aking kamay. Ayun po effect ng Ventolin eh. No, nanginginig ang kamay mo para ma-stop yung yung hirap huminga. Nag-Ventolin ako, nagka-puffer ako. Nanginginig yung kamay ko. Suffering po yan. Redemptive. I-offer ko. Nagpipray ako kay Lord for healing. Sabi ko, Lord, gusto ko pag gumaling para makapag-minister pa ako. Pero kung hindi na, okay lang. Redemptive suffering yan. For the good of my soul yun. Napapurify ang soul ko. Wala na akong purgatory yan. Ayun ang purgatory ko na. Purgatory ko na yun eh.
Oo. So yung purgatory, hindi nangulugan sa kabila pa. Dito mismo na, purgatory ko na yun. Basta in-offer mo kay Lord. Apostolate of suffering. Ministry of suffering. Ganun po yun. Halimbawa, yung mga innocent children na may cancer, hindi nila alam. Apostolate of suffering yan. Hindi nila alam na si Jesus is living his cross in them. Kaya nila maintindihan. Minsan sa YouTube, may nakita ko, may bata, umiiyak. Yung skin niya, ako nakikita niyo sa YouTube, no? Yung skin niya, ilang two-thirds ata ng kanya skin, may sugat, nangangati. Humingi siyang tulong para, pinag-pray ko yun sa YouTube, di ko siya kilala. Meron siyang, apostolate of suffering. Parang unfair, di ba? Yung batang-bata, ilang years old lang yun, yung pain niya. Parang unfair. Pero si Lord, He saw to it na ang reward no sa heaven napakataas. Kasi Jesus is living His cross sa child na yun. Ngayon tayo, meron tayong edad, meron tayong prayer, i-offer natin apostolate of suffering. Sige po, Sister Emily, may tanong po kayo. Yes, Bishop po sakali, no? Kasi ako naramdaman ko na yung sinasabi ninyo, redemptive suffering. Hindi naman sana, pero nagpapasalamat ako kasi kung isipin natin, 35 years old pa lang ako, disabled na ako eh. So Opo. hanggang ngayon, natuto na akong ibigay na sa kanya lahat. Ano kaya ang sasabihin ni Lord? O kaya Bishop, kayo pakisagot na lang. Oh. Pag in-offer ko lahat itong bagay na ito, parang ramdam ko kulang pa. Kasi nagre-request pa ako na, pero Lord, wag muna sana ngayon. Kasi parang okay gusto lang. ko pa makasama yung anak ko, gusto ko pa makasama yung mga Okay yun. Okay lang po yan. okay lang yun. So, i-offer po natin yung ating mga pain and suffering, yung even our death, ni-offer natin, sabi ng mga saints, no? Ako nga sinasabi ko, Lord, ang gusto ko, pag namatay ako, ano lang ha? Huwag ako naghihirap. May mga tumatawa daw kay Lord, no? Na huwag naman ako, Lord, mahirap. No? Gusto ko, Pero in the end, Lord, kung anong, sabi ni Saint Augustine, it is not the manner of death, but the state of our soul. No? That is a happy death. Kasi akala natin pag happy death, walang pain eh. No, happy death kasi, tulog na lang, Bishop, no? oo, Sana yun ang prayer ko. tayo. Lord, sana tulog na lang ako o nakareceive ako ng huling sacraments tapos namatay na lang ako. Ay, sinasabi ko kay Lord yun. Pero Lord, kung anong gusto mo, tanggap ko yun. Although ito yung mas gusto ko, Lord. Pero kung anong gusto mo, okay ang prayer na yan. Lord, I offer to you my sufferings, Ate Emily. Pero Lord, gusto ko pang mabuhay na matagal-tagal pa. Makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Gusto ko rin ma-enjoy yung buhay din. Bigyan, okay na prayer yan. Ang mahalaga, merong offering na. In-offer mo na. No, di ba? Nahirapan na kayo maglakad. I-offer nyo kay Lord yan. Sila Sister Pinky, i-offer na lahat kay Lord yan. Tapos may prayer ka na gano'n. Ako, ba ako? Sino ba ako? Nagdadasal ako, Lord, sana, pag nagkasakit ako, na-stroke ako. Isahan na lang. Si mother ko twice pa eh. Na-stroke mama ko twice pa eh. No, nabaldaan siya 3 months, no? Pero yung purification niya. So sabi ko, Lord, may mga gusto akong mangyari, pero kung hindi po mo gusto yan, whatever. Basta happy death ako, nasa state of grace pa namatay ako. Ayun lang ang prayer ko. The same with Father Jesse, no? 2 weeks before his death, nangumpisa siya sa akin. Ako rin nangumpisa sa kanya. Tapos pagdating sa hospital, dumating siyang classmate namin, si Father Arloyap. Binigyan niya siya ng sacrament. Kaya happy death yun. In pain siya, pero happy death kasi yung soul niya nasa state of grace. Ayun po yung happy death. State of grace. Hindi yung manner of death. Hindi yung manner. Yung manner kasi pwedeng hirap na hirap ka, pwedeng natulog ka lang. Hindi, manner of death po yun. Bahala na si Lord doon. Ang mahalaga yung state of soul natin. No? Kaya kung may mga kamag-anak kayo, sabihin nyo, tumawag kayo ng pare o pumunta ka, magkumpisal kayo. Preparation for death. Kasi lahat naman tayo pupunta ron eh. Yung puso lang natin yung kaluluwa natin sa state of grace. Redemptive suffering po lahat yan. Oo. Ganon. Praise Jesus, ha? Oo. Kaya Salamat po. Salamat, Bishop. Salamat. Praise Jesus. Oo, praise Jesus, ha? Oo. Thank you, Lord. Oo. So ito yung topic po na mahirap, no? Pag na-pray po niyan, mataas na po yung spirituality niyo. Tumaas na. Kasi maraming Katoliko, Kristiyano, hindi matanggap yung redemptive suffering. Lagi nagpe-pray, Lord, heal me, heal me. Correct, heal me, Lord. Correct yan.
Pero you also pray, kung wala na Lord, okay na. Mga sabi, no, wala kang lack of faith. Hindi yung lack of faith. It is accepting that Jesus wants to leave His cross in us. So Jesus, thank you for leaving your cross in me. Ayun na po prayer. Lord, I want healing. I have faith in you, Lord. I love you, Jesus. But if you want to leave your cross in me, I accept it. Ayun na po ang spirituality ng Katoliko. Mataas na po ang spirituality yan. Makikita niyo po sa mga YouTube. Bibihira mag-talk na ganyan. Nag-talk niya si Bishop Baron, si Archbishop Fulton Sheen. Kasi yan po spiritual. O siya, no, Mother Teresa. Sa ngayon, nung namatay na, recent namatay si Mother Angelica. Nung madring nakaupo lang, baldado. Oo. Redemptive suffering ang kanyang topic. Height ang spirituality niyon. Ano siya? Opo. Parang kung may dumarating, grace ng God, makakaraos, ganyan. Pero para ipag-pray, parang wala pa ako sa ganung level. Oo, ganun po. Oo. Oo, totoo po yan. Oo. The Lord will lead you to that. Oo. The Lord will lead to that. Oo. Kasi ang suffering pwedeng physical tsaka moral. Yung physical, alam natin. Ang moral suffering, halimbawa, yung mga anak natin, yung mga kamag-anak natin, mga natin sa buhay, alam natin malayo ba kay Lord. Moral suffering yan. Nagka-suffer tayo. Pero sabi natin, Lord, I offer that moral suffering as redemptive suffering. Thank you, Bishop. Kasi otherwise, hindi ka magkakaroon ng peace of soul. Bishop, You are always anxious. Opo. magandang gabi po. Si Brother Alvin. Opo. Praise Bagamat Jesus. may rin po akong nararamdaman na Magandang gabi po. Opo. Pero Sige po. mas ano po sabi ko nga hindi Meron po kayo baling i-share. hindi bali pong hirap na yung katawan ko. Pagal yung katawan ko. Huwag lang yung isipan mo yung isipan mo na nagiging tatalo sa iyo nung doon ka tinutokso ng Opo. ng kalaban. Yun po, kaya po kahit ano man po yung dumarating, lagi po talagang sabi ko kahit sa huling malakasan ng aking katawan, hindi po ako bibitaw sa munting kakayanan na mapaglingkuran ko po siya. Dahil doon po ako humupugot ng kalakasan. Doon yung siya po yung nagiging kalakasan ko sa lahat ng paghihirap po, yung nararamdaman ko sa katawan ko, yung mga pinagdadaanan ko po sa isipan ko, mga problema. Yun po kaya sabi ko, ito po yung mas pinalawak niyo po yung yung sinasabi niyo po, preventive suffering, na talagang marami po tayo hindi kayang allocate. Ang importante po, nandiyan po tayo, nananalig tayo sa Kanya at talagang sinasamba po natin siya. Yun lamang po. Praise Jesus. Tama po yan, Brother Alvin. Correct attitude po yan. Oo. Ayan po malalim na spirituality na. Praise Jesus. Meron po kayo ganyang spirituality, Brother Alvin. No? Praise Jesus. Praise God. Thank you, Brother Alvin, na bless ako na naisa sa buhay mo yung apostolate of suffering, redemptive suffering. Thank you, Lord, for Brother Alvin. Thank you po. Ang tanong na lang, Sister Jessica, para kay Sige Bishop. po, Alvin. Ano tayo? How can we cope? How can we cope sa suffering, Father? Ay, Bishop. How can we cope sa suffering? Opo, yung unang-una, pinagka-suffer tayo na kayang gamot po. Minsan binibigyan tayo ng gamot ng pangkalmado, no? Minsan binibigyan tayo ng doktor na ganyan, no? Yung to calm our nerves. Tanggapin po natin yun kasi gift ni Lord yan nakalagay sa Sirach 39. Kayong mga gamot ng mga pamparelax para maayos ang ating mga isip, no, psychiatric, mga gamot. Tanggapin po natin yan kung kakailanganin, no? Pangalawa, yung Word of God. Babaguhin ang ating negativity. Kasi lagi po tayo may negativity. Ayan po ang work ng devil, no, sa spiritual life, no? Negativity. Yung positivity, ayun po yung Word of God. Kaya yung mga binabasa yung Word of God, yung sharing nyo sa Word of God, ayan pong pag-cope sa mga negativity na papasok sa ating isipan. Pangatlo,
Ayun po, prayer of surrender. I-surrender nyo na kay Lord and accept redemptive suffering in our life. Ayun po yung tatlong attitudes na pwede natin gawin. Tapos in its practical expression, frequent the sacraments. Confession, tsaka communion. Sa communion, gusto kong bigyan ng emphasis yun eh. When we receive Jesus in the Eucharist, we spend kahit na 5 minutes in silence. Kasi Jesus is physically present to us. Hindi po maano ng mga Katoliko yan eh. Parang tumanggap na sila tapos na kanilang obligasyon pag tanggap nila kay Jesus. Ako lagi sinasabi, you spend at least 5 minutes. Kasi si Jesus is physically present in you. Meaning, mapasok si Jesus sa ating mga isipan, sa ating mga emotions, sa ating mga psychological make-up, communion. Pag Blessed Sacrament, ako pinagalakad ako sa riverbanks, meron ng SM doon, Blessed Sacrament eh. Kahit 5 minutes dumadaan ako. Kasi si Jesus talaga na doon, He is really present. Sabi mo, Jesus, may negativity ako ngayon. Jesus, masakit ang katawan ko. Jesus, nag-worry ako. In a mysterious way, without you knowing us, Jesus will really make a miracle. Ayun po yung mga maliliit na miracle na nangyayari sa buhay natin. Ayun po, Sister Emily, ang concrete ways. O, pag nag-rosary tayo, ang ginagawa lagi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, ang prayer niya, simple lang. Mama Mary, be a mother to me. Kala niyo po yung nanay natin, maliit tayo, di ba? Hinihili tayo. Inaalagaan tayo. Ayun lang, pag nag-rosary ka, o kahit di ka makapag-rosary, in pain ka, mahirap mag-rosary pag in pain eh. Sabi mo, Mama Mary, be a mother to me. At sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, and the Blessed Virgin Mary never fails me. Be a mother to me. O yung mga guardian angel. Sabi ni Saint Padre Pio, in this world, you cannot survive without the help of the angels. Di ba? Nakalagay sa Psalm 91 na paborito ng mga El Shaddai, o Psalm 34. Sinabi ni Jesus, I will send my angels before you to guard and protect you wherever you go. O yung advice ni Saint Padre Pio yun. We cannot survive in this world without the help of the angels. At nakalagay po sa Hebrews 1:14. Psalm 91. Yun, tama po yan. These are concrete helps. Kaya yung lagi mga topic na po natin, pabalik-balik, humility. Di ba, yun po topic yun sa sister, di ba? Emily, how to be, have a deeper relationship with God. Humility. Topic ni Brother Alvin, how to be biblically humble. Humility, we ask their help. Ayun ang tendency po kasi ng mga Katolikong maraming alam, hindi na kailangan tulong ng mga angels, mga saints. Ako tulong, hingi akong tulong. Kasi pedala ni Jesus sa mga angels to help us. Ayun ang way niya, Lord eh. Ayun ang way ni Lord. Si Mother Mary, pedala niya to help us. Tapos the Eucharist, communion, pinaka-communion kasi He is physically present to us eh. Bishop, Yung negative. Excuse po, yung ginagawa ko po na natutunan ko na nyari ho, gabi na, wala pa si Nikki. Kakausapin ko yung guardian angel ko, sabihin ko, guardian angel, pakikausap naman yung guardian angel ni Nikki na protektahan si Nikki. Oo, tama po yan. Ayan po ginagawa ni Saint Padre Pio. Kinakausap yung guardian angel nung sabihin yung guardian angel ko. Puntahan mo nga yung guardian angel nung para tulungan yung taong yon. Kaya marami si Padre Pio, spiritual children. Kasi pinagdadasal niya lahat yan. Ngayon, paano niya pagdadasal yan? Nasa kumbento siya. Sabihin niya sa guardian angel niya, tulungan mo naman kausapin mo yung guardian angel nila. Tulungan mo. Ayan mga helps, mga ways yan. Kasi we live in a fallen world. Siya sabi ni Brother Alvin kanina, demonyo talaga eh. Si Satanas talaga aktibo. Ngayon, if you are humble, we ask the help, heavenly help. We ask them, let us be humble. Oo, hindi natin kaya eh. Kaya maganda yung patutuo ni Brother Alvin eh. Talaga may demonyo, may talaga demonyo, may negativity. Doon siya sabi ni Sister Emily, paano yung mga negativity natin? Ito yung mga ways, Sister Emily. Let us be humble. Ang topic niyo po, to have a deeper relationship with Jesus, no?
with God. Nag-start po yan sa humility. Kumbaga sa bahay, sabi ng mga saints, ang humility yung foundation. Although mahalagang virtue, love. Pero pinaka-foundation yan, kumbaga sa bahay, ang pinaka-foundation, humility. Humility po. Ayun sabi ni St. Augustine, humility, humility, humility. No? Ayun po yung pinaka-pundasyon ng ating spiritual life, humility. Before God, I am nothing. With God, I am everything. O, yan ang spirituality. I am nothing. I am a sinner. But with God, I am everything. With God, I am a child of God. Ayun po kailangan talaga. Oo, ayun po talaga. Oo. Di ba, bakit tayo nagaganito pag every Wednesday? Yung act of humility to. Pwede mo sabihin, alam ko na yan. Act of humility to, bakit? Nagtutulungan tayo. It is an act of charity. Makita mo yung mga brothers and sisters mo, tinutulungan mo rin. Pag high sila sa spirituality, nahahawa tayo. Ayun sabi ni St. Teresa pa Avila. Pag mahina ka sa spirituality, may dumikit ka sa mga taong malakas-lakas ang spirituality, mahahawa ka. Totoo yan, di ba? Pag umatil ka ng prayer meeting, down na down ka. Pagdating sa prayer meeting, kita mo, nakisigaw yung mata, pupuri sa parang, gumaganda yung pakiramdam mo. Nahahawa ka. Ayun yung sinasabi ni St. Teresa of Avila. At ayan din ang sinabi ng letter to the Hebrews, chapter 10, verse 25. Mga iba nakakaligtaan ang weekly gathering. Nakalagay niyan. Time pa ni St. Paul, Hebrews 10:25. Kasi nagtutulungan ng mga, mahina ang bawat isa nagtutulungan. May kalakasan, may kahinaan. Kaya tayo nagtutulungan. No? Nakalagay sa Psalm 33. How good and pleasant it is when brothers live together as one. No? How good and pleasant it is when brothers and sisters live as one. Psalm 33. Nagtutulungan. O, kumbaga sa charismatic song, yung hinimato, ewan ko, alam niyo po yung song na yun, no? Hinimato umanaim, shekemakim kumyakad, no? Hebrew, ano po yan, sa prayer meeting, no? Nagtutulungan. So, wala po tayong pride dito. Every Wednesday, pupunta tayo. Nakakatulong ang bawat isa. Pinagdadasal ang bawat isa. Amen. It is an act of charity. Ha? Praise Jesus. Ha? Redemptive suffering, hilingin po natin kay Lord yan. No? Lumalim ang ating spiritual. Praise Jesus. Ha? Thank you, Lord. Ha? Final blessing po. Sige po, no, Lord, itataas ko po lahat ng San Martin de Porres Church, ang Armor Prayer Group, ang Christ Family Prayer Group, ang family ni Brother Aldrin, Sister Karina, ang lahat po ng mga umaten ngayon, at mga hindi naka-attend, si Ate Edith, Ate Baby, lahat po ng may sakit sa amin, Lord, palalimin po ang aming ugnayan sa iyo. Yung last topic ni po ni Sister Emily, how to deepen our relationship with you. We pray for the grace of redemptive suffering in our daily suffering. This we ask in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless. God bless. God bless everyone. God bless. God bless. Thank you.